Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro na huwag tularan ng Pilipinas ang Myanmar kung saan bumagsak ang bansa matapos ang kudeta. Ang babala pa niya, ekonomiya ang unang malulugmok. Sabi naman ng palasyo, handa sila sa anumang tangka ng pagpapabagsak. Kamakailan lang, inamin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong opisyal na nagtangkang manghikayat sa militar para hindi na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Balak pa raw sanang gawin yan sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Pero hindi natuloy. Nanatiling matatag ang AFP. Babala naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, kung may kudeta, baka matulad tayo niyan sa Myanmar. Hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Exactly the situation of Myanmar. Bagamat walang kumpirmasyon ng kudeta, ang palasyo handa raw sa anumang tangka. Handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Sa kabilang banda, binanata ng palasyo mga anilay fake news para patalsikin si PBBM. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Paliwanag pa ni Teodoro, sakaling mangyari nga sa Pilipinas ang sinapit ng Myanmar, ang taong may pinakamalakas na baril ang siyang mamumuno. And I don't think Filipinos would like that. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. Sa isa namang panayam, nanawagan naman si Browner na huwag idamay ang AFP sa politika. Pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Malinaw, no, ang paninindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Loyal po kami sa bandila, sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Wala po tayong puwang sa amin po, no, ito pong usaping kudeta. Simula naman nang umingay ang isyu sa maanumalyang flood control project, hindi na natapos ang mga kilos protesta. Kinalampag ng mga ralista ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Agad namang naisara ang gate, kaya sa labas na itinuloy ang protesta. Nagdaos din ng kilos protesta ang mga estudyante at propesor sa University of the Philippines at Ateneo de Manila University sa Quezon City. Lahat sila gusto nang makulong ang mga kurakot. Sa November 30 naman, magkakaroon ng ika-2 trillion peso march protest kontra korupsyon. Well, nakakabahala ito dahil coming from the Defense Secretary, Secretary Teodoro, at binanggit niya ito sa isang importanteng pagtitipon kahapon sa luncheon meeting ng European Chamber of Commerce. So, nakakabahala dahil una, may mga kinakaharap tayong mga issues tulad nga nitong flood control na to some extent ay naka-apekto na ng ating credit ratings. Nagsabi na, for example, yung Standard & Poor, yung Moody's, no, na medyo binabaan na yung ating credit ratings dahil nga sa mga issues na naririnig, no, ng iba't ibang mga investors. So, kung sakaling may mga grumblings, no, coming from the retired military at eventually pwede itong magkikayat nga ng mga junior officers, ay tingin ko hindi magiging maganda ang epekto nito sa atin, no? Hindi lang sa mga nangyari, for example, sa Myanmar. Recently may nangyari sa Madagascar, Ninya Inject, no, na yung mga Gen Z na nagprotesta tapos nagkaroon ng military takeover. Now yung mga Gen Z protesters, hindi sila sa masaya, hindi naging maganda yung naging reception nila sa piniling Prime Minister ng military junta sa Madagascar. So baka ganito ang maging direction din natin, no? Hindi lang what happened in Myanmar but also in Madagascar and other parts of the world na dumaan sa isang military adventurism, if I may say that. Opo, and Dean, kayo po personally, bagamat sinabi na ni Gilbert Teodoro na meron talaga na ganyang umuugo nga, pero kayo, nararamdaman nyo ba na may legit threat at oras na ba para magsagawa ng parang loyalty check sa ating mga sundalo? Kung titignan mo maigi yung mga lumalabas, for example, sa social media, may mga panawagan, yung ibang mga politiko, for example, di ba? May panawagan pa ng people power
Tapos noong September 21, may mga ilang mga military officers nga talaga ang nanawagan, no, dun sa Camp Aguinaldo. So may mga ganitong mga indikasyon. In terms of loyalty check, I'm sure ang mas makakasagot dito ay yung ating mga kasundaluhan, yung ating leadership, particularly nga si AFP Chief of Staff, si General Browner, dahil mas kabisado niya yung conduct, no? Pero siguro as a civilian, importante ipa-remind natin yung kahalagahan ng ating konstitusyon. Diba? Dahil maliwanag sa ating konstitusyon yung supremacy ng civilian over the military. Ito yung esensya ng ating 1987 Constitution. Na kung may mga problema at sigalot ang ating bansa, dapat ito idaan sa mga tamang proseso at hindi magsusolusyonan ng military junta o ng kudeta, lalo na sa panahon ngayon. No? Baka mangyari ay matulad tayo sa isang banana republic. At hindi alam ng mga tao pag military junta, syempre mawawala dyan primarily yung ating civil rights and civil political rights. No? Yung magkakaroon ng democratic erosions ng ating mga institutions. Itong mga sinasabi, baka itong media nga, for example, baka mawala itong arangkada kung sakasakaling magkaroon ng military junta dahil hindi tayo papayagan na magsalita sa lahat ng mga kritisismo against sa government. So, ito yung mga fundamental na dapat ipa-remind sa mga tao. Hindi perfecto yung ating gobyerno sa ngayon, pero at the same time, kailangan maramdaman ang bawat isa na mayroon tamang proseso na pagdaanan yung ating bansa while we are addressing the issue not only of corruption but also instilling institutional and political reforms in our society. Okay. Okay, siguro ano po ba kaya ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan ng gobyerno, no, para maibsan naman itong mga ganitong balita? Kasi hindi ho maganda mga ganitong klase ng balita. Tama ba na ina-address pa ito at nagiging pinag-uusapan natin ngayon? Is it really a serious threat? Ang unang gawin ng gobyerno talaga dyan ay maramdaman yung ating seriousness kasi kailangan manumbalik ang tiwala. It's now parang sa relasyon yan, trust issues ngayon, no? Importante manumbalik yung trust. So paano manumbalik ang trust issue? Primarily dapat dyan yung transparency, accountability. Yan yung mga importante sa mga millennials, yung sinasabi nila lagi, no? Yung transparency, accountability ay kailangan makita nga. Alam mo, itong sa ICI hearing, importante talaga yan. Itong SALN, ilabas niyan dapat ng hindi lang ng mga ilang senador, lahat, even yung ating executive department, ilabas yan para makita talaga yung level of accountability. Tapos, syempre, importante, meron talagang makulong na ito sa mga problema natin sa flood control. At the same time, in other issues. So, kailangan maramdaman ng tao na gumugulong talaga ang justice system sa ating bansa. At seryoso, ang ating pamahalaan na panagutin ang lahat ng mga individual na may kinalaman dito sa mga problemang kinakaharap natin. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.